Sa detalye ng mga balita, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Juaning. Gayunman, nasahan pa rin ang maulan na panahon at thunderstorm sa Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Northern Samar, epekto naman ng easterlies. Nagbabala ang pag-asa ng posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa nasabing mga lugar dahil sa inaasahang paminsan-minsang may kalakasang buhos ng ulan. Ayon sa pag-asa, easterlies pa rin ang makakapekto sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, Visayas, habang localized thunderstorms naman ang makakapekto sa Metro Manila at kalapit na lalawigan sa Luzon. Si Ma'am Rhea Torres muna ng pag-asa, kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po, good morning sa ating mga tagapakinig. Sa lagay po ng ating panahon ngayong araw, may mga areas po na makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone, pati na rin po ng easterly. So ngayong araw po, expect na po natin ang maulan na panahon sa Palawan, pati na rin po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar. Samantalang sa natitirang bahagi ng ating bansa, kabilang po dyan ang Metro Manila, ay magpapatuloy pa rin po yung generally fair weather conditions. Pero pagdating po sa hapon at sa gabi, may mga chance na makakaranas po tayo ng mga panandalian at biglaan ng mga thunderstorms. So, panigurado po natin na may baon po tayong payong kahit na anong pananggalang sa ulan sa mga posibilidad ng biglaang buhos ng ulan. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning, kaya malaya pa rin makalayag ang ating mga kababayan ngayong araw. At sa kasalukuyan po, may minomonitor pa rin tayong low pressure area na possible ay pumasok na po na ating Philippine Area of Responsibility within the day. Pero sa ngayon po, wala pa itong epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Pero bago po matapos ang linggo, ay maaaring maranasan na po natin yung mga pag-ulan, especially po sa may area ng Luzon. Kaya before this coming weekend po, paghandaan po natin ang mga posibilidad na maulan na panahon sa may areas po ng Luzon at Visayas. Saan partikular sa Luzon to? Norte? Based po sa ating, kung hindi po magbabago yung kilos niya, most likely sa may area po ng northern Luzon, yung magiging pagkilos ng low pressure area. Pero yung mga kaulapan po, maaaring sakop po yung buong Luzon, pati na po yung Kabisayaan. And for now po, nasa may medium chance na magiging isang ganap na bagyo po ito. So, mababa naman po for the next 24 hours, pero habang tumatagal, mas tumataas yung chance na magiging bagyo po ito. So, mainam po na minomonitor din po natin yung panahon sa mga susunod na araw. Nakakaipon ng lakas, Yes po, tama po. Nasa dagat pa mga anong araw ito, Ma'am Rhea, magiging bagyo, kung sakasakali? Possible po, bago po matapos yung or this weekend. Depende po kasi sa magiging scenario niya. May chance po kasi na bago po siya dumikit sa may Luzon, ay maaaring maging bagyo po siya or after po dito sa may West Philippine Sea. So medyo mataas pa po yung uncertainty dito sa weather system po nito dahil low pressure area pa po siya. So continuous po yung monitoring namin in the event po na magbago po yung scenario nito. Wag naman sana na. Total, may balak naman siyang umalis ng Pilipinas, no? Wag naman may risyo. Pero kung sakasakali, anong magiging pangalan nito? Isang po, most likely. Isang? Yes po. Si Isang. Siya. Sige, kasi si Juaning, tapos Isang. Ayan. Thank you, Ma'am Rhea. Magandang umaga. Maraming salamat po. Good morning. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa.